Ayan, good morning. Naririnig yung boses ko, guys? Ayan. So, thank you. Nakita niyo yung ano, slides? Na-send ko yung hold on share ko na another screen. Okay, so kung nakikita niyo yung screen, I'm viewing your syllabus and sa syllabus natin ano, we still have lipids and protein. I'll be sending a video recording for these two topics. So now we will be discussing carbohydrate metabolism, and this afternoon you'll be taking your quiz on biosynergistic, no? Yung nasa recording na binigay ko sa inyo. For chromatography, tinanong ko si sorry, tinanong ko si Miss Carissa, ano nangyari sa akin? Tinanong ko si Miss Carissa, sabi niya, hindi na daw ninyo gagawin yung chromatography din, gaya ng sinabi ni Mayor, but I have added the slide answer keys for chromatography in this folder. So, pwede ninyo ma-access yung mga slides here for your review. So, again, for the quiz for these quizzes, urine, blood, and um, chromatography, kasama siya sa quiz. Let me know kung kailan nyo pwedeng i-take yung quiz 1, 2, 3 for your laboratory. Tapos yung lipid metabolism and yung protein metabolism, probably baka next week na natin to ma-schedule itong quiz for this or kahit sa examination week kung free kayo ng examination week. You can also take them after examination week. So it's up to you guys to schedule kung anong pinaka-libre ninyo na oras for this following discussion. Okay, so I'll be just link here for lipids and protein metabolism. Okay, so hindi na to galing sa Bettelheim, but you can use your Bettelheim, ano, did I add the, ano, ayan. Kay Seeger na, nakuha. I think dito Seeger wait lang. Hold on guys. For the video recording, nasa Biosynergistic ha, naka-upload na siya dito sa week 12. Dito, I don't know kung may upload natin yung video recording for this meeting. Though nirecord ko naman ito, I'll try to upload it as much as I can, as early as I can. So, what else? Okay. Okay, mga reference ko. Ay, si Stoker pala ang reference ko dito. So, I'll be adding Stoker as a reference, ha? Hold on. Hold on lang, guys. Yung PowerPoint natin is from Stoker. Since kay Bettelheim, medyo maikli yung discussion at saka hindi profound yung explanation. So, for metabolisms, we'll use Stoker as a reference. Yung PowerPoint din natin is aligned with Stoker. Galing din siya kay Stephen Stoker, okay? Okay, then. So, let's start discussing carbohydrate metabolism. If you have no any other question, ano. So again, later this afternoon, meeting kayo sa lab, we'll just have our quiz.
Okay. This might be our last meeting, ano? Itong meeting natin today kasi tama ba ako may, anniversary again next week? If I'm correct about this one. So, I just copied this from the old, calendar, tama ba? Yes po ma'am, bale foundation week na po next week. So, we'll not be meeting anymore. Week 18, you'll have your final exam. So, this is our last meeting for sorry guys, kung naririnig niyo yung cat sa background, pasensya na. Okay. Okay. So for discussion, this is chapter 24 of your Stephen Stoker, General Organic Biological Chemistry, 7th edition. I have added a reference. Let me know if you can't see my screen, ha? Just check. Okay. So we'll discuss carbohydrate metabolism. I don't know if this is really 96 slides. I hope not. But I think marami namang mga filler slide, no? Medyo complicated kasi ang ating, mga metabolism. So kung mapapanood niyo naman, kung napanood niyo yung bioenergetics, sobrang daming ime-memorize ano, pero basta alam niyo yung flow, alam niyo kung saan papunta, ano yung mga byproducts and final products, I think kakayanin namang masagutan 'no. So for carbohydrate metabolism, we have carbohydrate digestion process, and digestion no, on our carbohydrate is the breakdown of food molecules by hydrolysis into simpler chemical units that can be used by cells in their metabolic process. So in carbohydrate digestion, tandaan, it begins in the mouth. Okay? Sa bibig niyo pa lang, yung mga bread na kinain ninyo, nagkakaroon na tayo ng metabolism. Kasi sa mouth natin, meron tayong salivary amylase. Ang amylase natin kasi is an enzyme, no? Then nagbe-breakdown ng ating carbohydrate. Ang katumbas niya sa ating lipids is yung tinatawag nating lipase. Now, si amylase kasi may dalawa siya. Merong amylase secreted on our salivary gland, kaya mouth pa lang, kaya nang mag-digest natin ng carbohydrate. At meron tayong pancreatic amylase. Pancreas. Okay? Those amylase that are secreted from our pancreas, no? And yung lipase natin, ito yung katumbas niya sa lipid metabolism. Tandaan, no? Ang amylase at lipase ay usually tinitest for laboratory, you know? Ito ay usually as a function, hindi ng salivary gland, but the function ito ng ating pancreas. Okay? Yung amylase natin, ang pinaka-efficient kasing mag-digest talaga ng food is yung ating pancreatic amylase. Yung salivary gland lang, no? Kumbaga paunang digestion lamang yan. So, it catalyzes the hydrolysis of alpha-glycosidic linkages, which is kung matatandaan ninyo, itong linkages na ito ang nagkakabit sa bawat monosaccharides, no? Or sa bawat carbohydrates natin. So, in starch and glycogen. Starch is from plants, kung matatandaan din ninyo, storage ng plant, and glycogen is for animals, no? Of course, yung kinakain natin, may mga storage ng carbohydrates sa animal. So, to produce smaller polysaccharide and disaccharide maltose. So, a small amount of carbohydrate digestion occurs in the mouth because the food is swallowed quickly. Kaya dapat, di ba, kaya nai-impatch yung iba, hindi nginunguya, sa bibig pa lang yung pagkain. Kung nilulunok nyo lang ba nang nilulunok yung pagkain yan, di ba? Hindi naman. Kaya sinasabi ng matanda, slow down, di ba? Kasi kailangang matunaw muna sa bibig. Kasi yung most, no? Hindi naman most, but yung small amount 'no, para mas mabilis ng i-digest ng ating tiyan. Kasi pagdating sa tiyan hindi lang naman carbohydrate ang ida-digest ninyo 'di ba, may ulam tayo. So usually ang mga ulam na 'yan is lipids and proteins. So para hindi mo na i-burden sa tiyan mo yung small amount ng carbohydrate digestion, sa bibig pa lang nguyain niyo na. Tsaka para magkaroon tayo ng ang tawag dito, ma-cut down yung ating food into smaller particles na. Okay? So, small amount of carbohydrate is digested in the stomach, no? And yung salivary amylase gets inactivated dahil ito sa acidity ng ating stomach. So, pagdating sa stomach, wala na tayong
digestion. Yung small intestine na, dun na ang primary site of carbohydrate digestion. For your pancreas, yung amylase dyan is i-release yan papunta sa ating small intestine. Diyan na sa small intestine, tandaan na nakikreate or nagkakaroon ng pinakamalaking digestion ng ating carbohydrates. Okay? Final step natin is yung sa outer membrane of intestinal mucosa. So dito, no, meron tayong other enzymes such as disaccharidases and monosaccharidases, no? Disaccharidases. Para yung, ano nga yung disaccharide, tandaan din sa carbohydrate, these are 2 units of sugar. Ano yung una natin, di ba? Carbs. Tapos, dito is, meron tayong salivary amylase. Then, polysaccharide. Tapos, polysaccharidases. Tama? And then, magiging ano yan? Some are magiging oligo. No? Some ay magiging derivation ng disaccharide. Kapag oligo, this is 3 to 10 units of sugar. Kapag disaccharide, this is 2 units of sugar. So, meron tayong disaccharidases para maging monosaccharides. Monosaccharide is the simplest unit of sugar kung matatandaan ninyo. So, disaccharidases natin, we have maltase, sucrase, and lactase. No? So, disaccharidases is a common term for these three. Kapag maltase, no, siya ay i-convert to maltose natin. Kung matatandaan din, ang enzyme natin always ends up in ASE. At kapag sugar natin always end up in OSE. So, maltase converts maltose para maging glucose, which is yung simplest form. 2 units of glucose. Yung sucrase, ikino-convert naman ang sucrose para mag-produce ng glucose and fructose. And our lactase converts lactose to produce glucose and galactose. Okay? So, carbohydrate, especially these monosaccharides, which is glucose and galactose and also fructose, they are absorbed in the bloodstream and intestinal wall so they can be used by our cell. Now, intestinal villi, ano to? Yung sa intestine lining ninyo, parang may mga buhok-buhok na area, no? Para anong purpose ng mga buhok-buhok na yon? Para ma-expand yung surface area of absorption. Yun ang purpose ng ating mga villi. Okay? So, this villi, wala palang S, vilus and villi pala yan. This villi, ito ay plural na, sorry with S, are rich in blood capillaries into which the monosaccharides are actively transported. After that, protein carrier, dahil medyo malaki itong monosaccharide, no, iki-carry naman siya through the cell membrane. Now, galactose and fructose, hindi ito ginagamit ng body. Kung matatandaan ninyo, we use glucose as a form of energy. Ito yung convert directly papuntang ATP. Si galactose and fructose, dito sa metabolism ng carbohydrate, we'll discuss it as yung galactose ay nako-convert muna yan sa glucose and fructose, ganun din, nako-convert muna yan sa glucose before nating mapakinabangan as energy. So, please answer this. Where does the digestion of carbohydrates begin? Okay, you can comment a letter on our comment section. Parang medyo interactive ang ating discussion. Saan nagsisimula ang digestion ng ating carbohydrate? Okay, so that is correct. Okay, that is correct, everyone. The correct answer on this one is our mouth. Okay, next. One of the first metabolism of carbohydrate that we will be discussing is glycolysis and metabolic pathway by which glucose is converted to 2 molecules of pyruvate, a C3 molecule. No? Okay, so si glucose ay nako-convert para maging pyruvate. We'll discuss the pathway later, okay? Okay, so it produces ATP and NADH reduced coenzyme. So matatandaan ninyo, this one is a reduced form of your nicotinamide adenine dinucleotide. No? It occurs in 2 stages which has 6 carbon and 3 carbon stages. So kung mapansin ninyo, yung 6 carbon which is yung glucose, kung matatandaan ninyo sa ating carbohydrate metabolism, this is a 6 carbon. I-reduce yan para magkaroon tayo ng 3 carbon stage. So, this happens twice para makapag-produce tayo ng double the amount ng kailangan natin. Okay? So, 6 carbon stage of glucose, we have step 1 to 3.
Okay, I think meron itong buong explanation na. Parang yung ginawa natin sa biosynergistics. Ito guys let me see. Ano ba yan? Mas maganda kasi kapag nakikita ninyo yung kabuuan and then saka tayo i-discuss. Hold on ha. I'll look for a photo para pwede nating i-side to side. Wait lang guys ha. Hanap ako na maganda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Hindi. Okay, so let me share my screen again. Ayan, ayan. I hope nakikita 'tong photo na 'to. Itakin natin. So this is the totality of your glycolysis. So from our glucose, ang end product natin is your pyruvate. Okay, that's what we call glycolysis. Okay? Kapag from pyruvate naman papuntang glucose, ang tawag natin sa kanya is gluconeogenesis. Okay? So, pwede rin naman itong gluconeogenesis hindi pala. Ang gluconeogenesis is forming or creation of papuntang glucose. Kumbaga pwedeng for our protein and lipids, kina-convert natin sa glucose. That is also gluconeogenesis. Anything na ang byproduct is glucose, gluconeogenesis ang tawag. Anything na ang byproduct is pyruvate from its substrate na glucose, ang tawag natin is glycolysis. Now let's start with the step 1 to 3 first. So ito yon. Glucose, this is step 1. This is step 2. This is step 3. You'll notice that in these 3 steps, kaya siya ay group into 3, no? Dahil ito ay merong 6 carbon molecule pa. Pagdating natin dito sa fructose diphosphate, magiging 3 na lang to. 3, 3, and also
3 carbon atoms na lang yan. So, on our first one, energy consuming stage. So, 2 ATP molecules are converted to 2 ADP molecules and the energy is released is used to transform monosaccharide into monosaccharide phosphate. So, on our step 1, first is formation of glucose 6-phosphate. So, dito ang nangyayari with the help of our enzyme glucokinase, no? Glucokinase. Okay. With the help of our enzyme glucokinase, magko-convert ang ating glucose para maging glucose 6-phosphate. But you'll notice, okay, medyo magulo pala ito. Kasi dapat, medyo komplikado kung ninumberan pa ng, okay, anyway, on number 1, mas komplikado pala itong photo na to. May nakita kasi akong mas magandang photo, yung may hati, tsaka may ×2. Anyway, I'll just look later, But, from glucose, yung ating glucose is i-convert ng ating enzyme na glucokinase para maging glucose 6-phosphate. So, itong glucose 6-phosphate, 6 pa rin to, 6 na atoms pa din ito, 6 carbon atoms. And on the first step pa lang, gumamit na agad tayo ng ATP para ma-convert or para maglabas ng energy, para ma-facilitate yung pag-change ng glucose to glucose 6-phosphate. In return, yung ating ATP magiging ADP. So, nag-gain tayo ng ADP at nag-loss tayo ng ATP on our first step. Okay? So, according dito kay ating Stoker, on our step 1, this is the formation of your glucose 6-phosphate. So, tama, ito yung step 1. Or parang nakakalito, parang mas better kung we'll start yung each steps. Okay. Ito. This one is your step 1. This one is your step 2. Step 3. 3, 4, and 5. I think 6. Okay. So, for step 1, this happens ay phosphorylations of glucose. So, pag sinabing phosphorylation, yung glucose natin, kinakabitan natin ng phosphate group. Saan nanggaling yung phosphate na yan? Kung matatanda, ang ibig sabihin ng ATP is adenosine triphosphate. Naging na lang siya. Adenosine diphosphate. Nabawasan siya ng phosphate kasi yung isang phosphate group niya ay inad niya kay glucose. Kaya nagkaroon tayo ng glucose 6-phosphate. So, ang tawag natin sa process na yun ay phosphorylation. Okay? Kung ilalagay, ang process na yun is phosphorylation. No? Then, ang reaction is catalyzed by our hexokinase or glucokinase, parehas lang. And an energy is required, kaya gumamit tayo ng 1 ATP. So, ito yung nangyari sa atin. So, dito, glucokinase, pwede rin hexokinase ang gamitin. Either of the two, and the same lang ito. From our glucose, yung hydrogen natin ay naalis through the process phosphorylation. Bakit phosphorylation? Kasi yung another P from your ATP ay nadagdag natin. Kaya ito na ang kanyang byproduct. Okay? Next. Okay, step number 2 is from fructose 6-phosphate, Okay, glucose 6-phosphate is isomerized to fructose 6-phosphate. Ayan, sana yun. Glucose 6-phosphate na isomerize siya gamit ang ating enzyme na phosphoglucoisomerase para maging fructose 6-phosphate. Okay? Number 3, yung step 3 natin is the formation of your fructose 1,6-biphosphate. So, this is a phosphorylation again. Kapag nakakita tayo ng phosphorylation, mangangalap kayo ng phosphate group. And usually, sino lang naman yung high-yielding energy na nagbibigay at mas efficient magbigay ng phosphate group? Si ATP. Okay? Pwede rin si GTP, pero si ATP kasi ang pinaka-efficient magbitaw ng phosphate group. So, siya din yung may pinakamadaming binibigay na energy. So, from ATP, nagiging ADP na lang siya. And then, yung ating fructose, from 6-phosphate, nagkaroon na siya ng diphosphate. Kasi dalawa na ang phosphate group na meron siya. At nakasituate ito sa 1 and 6, na carbon group. So, itong 1, 2, 3, ito ay puro 6 carbon group. 6 carbon, 6 carbon, and 6 carbon. Okay? So, an enzyme involved is your phosphofructokinase. Okay?
Okay, so ito yung nangyari on our step 2 from glucose 6-phosphate ay naging fructose 6-phosphate through phosphoglucoisomerase. On our step 3, yung fructose 6-phosphate na nandito na-convert nadagdagan ng another phosphate group on its 6 carbon group. On its first carbon group. Ito kasing isa na nandito ay nasa 6 kaya siya ay fructose 1,6 biphosphate. Intindihan? So now we're moving forward to our 3-carbon stage of glycolysis. Now we have reaction intermediates are derivatives of glycerol and acetone. So C3 intermediates of glycolysis are all phosphorylated derivatives of dihydroxyacetone, glyceraldehyde, glycerate, or pyruvate. So nasaan na yon? From your fructose 1,6-diphosphate, no? This is a reversible reaction, itong dalawang to. Mapupunta siya para maging phosphoenol pyruvate. Okay, so take note na from here, mahahati ito sa tatlong carbon. Kasi magtataka kayo, ma'am, bakit naging 3 na lang yan? Saan napunta yung another 3? Guys, nahati yan sa dalawa. So, nagkaroon tayo ng tatlong phosphoenol pyruvate. Kaya itong part na ito, lahat na mangyayari sa part na ito ay times 2 na. Okay? 2 beses yang nangyari. Naiintindihan? So, phosphoenol pyruvate or yung PEP natin, ay eto na yan. Reaction intermediates are derivatives ng glycerol and acetone. Now, on step 4, meron tayong formation of dalawang triose phosphate. Sabi ko sa inyo, itong 6 carbon na to nahati yan sa dalawa. Naging dalawang 3C na yan. Ibig sabihin, yung 3C na yun, naging dalawang phosphoenol pyruvate ang na-produce niya. Kumbaga, nagsangay siya ng ganyan. Phosphoenol pyruvate, pero isa lang ang kakapuntahan niya. Both of them ay mako-convert para maging pyruvate at oxaloacetate. Okay? Now, balik tayo dun sa phosphoenol pyruvate. No? Yung C6 natin, C6 biphosphate is split into C3 monophosphate species. Now, C3 species formed are dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. And this reaction is catalyzed by the enzyme we call aldolase. No, wala dito, but there should be an aldolase dito. Siya yung enzyme na naghahati sa kanilang dalawa. Okay? Next, so ito yung nangyari, nahati, no, in the middle, yung ating fructose 1,6-biphosphate into dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. Now, itong dalawang ito ay pwede ninyong magamit at the same time, dito sa at mako-convert para maging energy pa din. Okay, kaya siya ay times 2. Okay, on our step 5, we have the formation of your glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, so dihydroxyacetone, okay. So, I think parang putol itong aking nakuha. Hold on, guys, ha. Ayan na tayo na mas better. Ano ba yan? Nandun na tayo. Sorry, wait lang, ha. Check natin kung mas better. Kasi makomplikaduhan ka. Tama naman. Pero may another step kasi tayo. Anyway, sige, i-proceed na lang natin, no? From our step 4, which is okay, from our step 4, which is yung PEP natin or yung phosphoenol pyruvate, no? Kulang kasing step, sorry guys. Ito na lang, ilagay ko na lang siya dito. Shucks. Okay, from our fructose 1,6, sana hindi kayo ma-confuse. From our fructose 1,6-diphosphate, through the action of your aldolase, nakapag-produce tayo ng dalawa, which is si dihydroxy, which is usually siya yung nagpapatuloy ng reaction.
and si glyceraldehyde, glyceraldehyde 3-phosphate. Okay? After this, nagkakaroon tayo ng step 5 formation of glyceraldehyde 3-phosphate and si 1,3-biphospho glycerate. Now, sa step 5, yung formation ng glycerol diphosphate, ito yon. And dihydroxyketone phosphate is isomerized to glyceraldehyde 3-phosphate. So, ibig sabihin, on the process of breaking down of 3 carbon atoms through your aldolase enzyme, itong fructose 1,6-diphosphate ay naging dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. Pero, itong dihydroxyacetone ay magpuproduce at magiging ang glyceraldehyde 3-phosphate. So magkakaroon tayo ng times 2 or dalawang glyceraldehyde 3-phosphate. Okay? Now, itong glyceraldehyde 3-phosphate, okay, siya yung magpapatuloy ng ating reaction. Okay? So, ito ay magiging formation of 1,3-biphosphoglycerate, which is reaction catalyzed, itong 1,3-biphospoglycerate. Now, this is catalyzed by 3-glyceraldehyde, 3-phosphate, dehydrogenase. Ito yung enzyme natin dito. And itong enzyme na to, i-convert si glyceraldehyde, yung dalawa natin, into dalawa din. Times 2 na yan, guys, ha? From here on, dahil dalawa yung na-produce na glyceraldehyde, yung isa is from dihydroxyacetone phosphate, dumaan lang ng another step, pero parehas din na glyceraldehyde. And parehas yung dadaan dito, gagamitan ng glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase para maging 1,3-diphosphoglycerate. No? And a molecule of the reduced coenzyme NADH is a product of this reaction. Okay, so ito yun. Ano ito? Dihydroxyacetone. Okay. Paano na-convert daw ang dihydroxyacetone? Meron tayong ginamit na triose phosphate. Sabi ko na nga, kulang yung ating anyway, isomerase. Ayan. Pwede nyo naman siyang i-add or i-drawing para maging glyceraldehyde 3-phosphate din. Okay. So, yung glyceraldehyde natin ay gumamit daw din ito ng NAD. Okay. From NAD, nagkaroon din siya ng byproduct na NADH. Okay. So, hanggang maging 1,3-biphosphoglycerate na siya. Now, kapag 1,3 biphosphoglycerate, hindi pa doon nagtatapos ang ating, hindi pa doon nagtatapos. So, meron din tayong glyceraldehyde 3-phosphate. Saan ito? Okay, nag-undergo siya na. Okay na pala to. Doon, guys. Baka malito kayo. Hold on. Okay, medyo nakakalito, So, pinakita lang dito sa second slide, akala ko may another step. Pinakita lang dito sa other slide na bukod kay glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase na enzyme, pwede rin tayong mag-oxidize, which is kaya yung NAD natin ay naging byproduct din. And yun yung kumbaga another step na pwedeng i-take, pero pwede rin siyang diretsong i-take na using our glyceraldehyde 3-phosphate. So this is for, this enzyme is for phosphorylation, para maging 1,3 by bisphosphoglycerate. And then, para itong NADH natin ay magkaroon ng another action or para ma-reduce, in-oxidize natin siya.
Kasi yun yung dapat na byproduct niya. Mamaya isa-summarize ko kung nalilito kayo ha, pasensya na. And then on our phosphorylation, yun yung kanina, nauna lang, binalik lang, medyo nakakalito tong slide. This is your phosphorylation, this is your oxidation. Ito lang yung dalawang nangyayari. Kumbaga, sorry guys ha, nalito ba kayo? Ito yung totoo, ito yung main, ito yung totoo. Ito yung main product reaction. Okay? On this main product reaction, nangyayari yung oxidation and phosphorylation. So, kumbaga ay breakdown lang, pinakita lang ito. Okay? Nadadaan muna siya sa phosphoglycerate, tapos yung phosphoglycerate ay phosphorylate after ma-oxidize. Naintindihan? So, on our step 7, this is the formation of 3-phosphoglycerate. Ito yung kanina. And then, on our step 8 and 9, guys, feeling ko malilito kayo. Dun sa drawing ko, ha? Ganito na lang gawin natin. Isa-isahin na lang natin, siguro, instead na mag-rely tayo sa photo. Wala kasi ako makitang maganda. Pasensya na. Ulitin ko na lang para hindi kayo malito. Okay? So, yung una natin for our glycolysis is, i-copy natin from glucose. Pasensya na guys, ha? Para malinaw sa inyo. From glucose, mako-convert siya through glucokinase or ako na lang magsusulat, hexokinase. Ano mangyari daw sa kanya? Mafo-form ang glucose. Pwede kayo magsulat at sabayan akong magsulat para matandaan ninyo. Glucose 6-phosphate. Okay? On this part daw, gumamit tayo ng ATP para maphosphorylate at maging ADP. Okay? 1 ATP loss na tayo dito. So, siguro, ayusin na lang natin. Hold on. Minus ATP plus ADP. Okay, so yun guys, similar din. And then si glucose 6-phosphate, ano mangyayari sa kanya? Ayan, okay na to. From our step 2, no, for our step 2, okay, si glucose 6-phosphate ay na-isomerize to fructose. So, during this, no, isomerization, ito ay phosphorylation. Isusulat ko pa ba yung step? This one is para kompleto. Phosphorylation. And then, for our glucose 6-phosphate, ang gamit nating enzyme dyan ay ano? Ang gamit nating enzyme sa step 2 ay phosphoglucoisomerase. Tama ba? Let's recheck. Tama. This is phosphoglucoisomerase. From its name, isomerase, ibig sabihin nagkaroon ng isomerization. Okay, sana malinaw. And then after that, ano nangyari sa kanya? Naging fructose 6-phosphate. Now, si fructose 6-phosphate, no, anong gagawin dyan? Magdadagdag na naman tayo ng another ATP, which is makukuha na naman yung ating isang ATP at makakapag-create na naman tayo ng isang ADP. Dahil dyan, nag-release yun ng phosphate through our enzyme na fructokinase. Nakapag-produce tayo ng 1,6-biphosphate. So again, this is a mas malinis pala kapag tayo mismo magsusulat. Phosphorylation. Okay? Next, itong 1,6-biphosphate, kulang fructose, sorry. Fructose 1,6-biphosphate. Okay, now ito ay gumamit ng ATP-ADP. Dala tayo dyan. On our step 4, on our step 4, there will be formation of your triose phosphate. So, formation of triose phosphate, no?
into C3. So magkakaroon tayo dito ng dalawang byproduct. Okay, which is, hindi byproduct niya. Ay, bakit tabingi? Tabingi ba ako lang? Sorry, tabingi eh. Wait lang guys, nauusi ako. Bulbura ba ito? Ano ba ito? Kasi ituwid, nag-auto-tuwid. Okay, may dalawang byproduct na C3, si fructose 1,6-biphosphate. These are dihydroxyacetone, ayusin ko lang ha, para maganda yung ating tsura dito. Or, so, mas better pala to. True aldolase, ay, tama. True aldolase, no, meron tayong dihydroxy, acetone, at saka glyceraldehyde 3-phosphate. Okay? Okay. Ito ay nakatalyze or pinabilis ni aldolase para mahati sila sa tatlo. Okay, now on our step 5, no, nagkaroon ng formation ng glyceraldehyde. Okay? Dihydroxyketone on the other end, ito yon yung step 5. This one ay makakonvert para maging glyceraldehyde din. No? Ang ating enzyme involved on this one is kasya ba? Triose bisphosphoglycerate. Okay, now anong reaction to? This one is catalyst lang. So napabilis lang niya, wala siyang major action doon. This one is isomerization. Tama ba? Now, yung Krebs cycle, guys, gawa niyo din ng ganito. I think sobrang helpful niya kapag kayo mismo yung magta-track down yung mismong process instead of copying from one step to another. Okay, step 6 natin is si 1,3-biphosphoglycerate formation. So, mabubuo yon from here. Pero kung matatandaan ninyo, doon sa photo natin, hindi siya directly, anong una niyang nagagawa? Kompletuhin na natin. Dito, pwede ko pang ilagay ulit sa gitna. Sorry, lagay ko sa gitna ha, para hindi nakakalito. Ito ay instead na dumiretso sa 1,3-biphosphoglycerate, kung matatandaan ninyo, may oxidation at saka phosphorylation na nangyari. So, ito yun, ito yung sinasabi ko. So, from glyceraldehyde 3-phosphate, ang unang nangyari dyan is oxidation. Oxidation of your NADH. So, dito ay plus NADH. Sorry, NAD muna. Gumamit tayo ng NAD at nagdagdag or nakapag-produce tayo ng NADH. So, this is an oxidation at ang byproduct niya is 3-phosphoglycerate. Okay, now, itong 3-phosphoglycerate, ito lang sa baba, okay, oops, is not the final product, okay? So, ang next niyan is yung 1,3-bisphosphoglycerate. Kasi dito sa part na ito ay nagkaroon naman tayo ng phosphorylation. Okay? So, dito is nagdagdag tayo ng this one is phosphorylation, pero walang sinabi kung ATP, ano? Tama ba? This one is oxidation. Ang process dito is phosphorylation.
Nakakasunod pa ba kayo? I hope nagsusulat din kayo. Sobrang helpful kapag nagsusulat, mas naiintindihan ninyo. So, all the way from here, ito hanggang dito sa baba, sa pinakang baba, naka times 2 yan guys. Ibig sabihin, doble lahat yung napoproduce dyan. Okay? So, the source of added phosphate is inorganic phosphates. So, tama, walang ATP na na-produce, pero yung mga nagsisirculate na inorganic phosphate, ay yun yung ginamit natin. Carboxylate ions and phosphate are joined together to form biphosphate product. On our step 7, this is the formation ng ating 3-phosphoglycerate. Ito yan yung kanina. Diphosphate species converted back to monophosphate, an ATP producing step. Okay, so itong inorganic phosphate na ito, okay. Yung inorganic phosphate na ito, na nanggaling saan? Sa 1,3-biphosphoglycerate, ay idadagdag natin saan? Sa 3-phospho, ay sa ating ATP. Ulit natin ha. Itong 1,3-biphosphate natin, okay, makakonvert yan into 3-phosphoglycerate. Hold on. Parang may nagkabalik dito akong slide, kaya kanina pa ako nalilito. Hold on guys ha. Wait lang. This is a reversible reaction. Parang may mali. Kasi if we're going to form again yung 3-phosphoglycerate, ito yun. Kasi pwede siya na, ay sorry. Tama. Pwede siyang maging reversible reaction. And from that reversible reaction, pwede tayo mag-produce ng ng ATP. Mababalik natin yung inutang nating ATP kanina. Hold on guys ha. Pasensya na. 3-phosphoglycerate. Formation of 2-phosphoglycerate from 3-phosphoglycerate. Ay, medyo makakalito yun ah. Wait lang ha. Let's look for an image. Let's put in... Ang magandang picture. Wait lang. Patience. Hmm. Yung PowerPoint yung nakakalito. Okay guys, naintindihan ko na. So, yun na naintindihan na naman. Hindi, sorry. Nalito lang ako sa PowerPoint dahil dito. Sa extra step na to. I mean dito. 3-phosphoglycerate to biphospho. Dapat nandito. Kasi ito ay reversible reaction lang. It produce okay. Kasi reversible reaction siya. Shucks, nalito ako. Sorry. Hold on. As naman. Phosphoglycerate. This reversible reaction. Actually, pwede siyang mangyari. Pero wait. Later. Another ano kasi siya, another path. Itong si glyceraldehyde, diretso na natin siyang gagawing 1,3 by phosphoglycerate. From 1,3 by phosphoglycerate, magpo-form siya ng 3-phosphoglycerate.
Hindi ito. Skip na lang 'tong 2 slides muna, ha. Other process kasi siya, baka malito kayo, kagaya ko do'n sa glycolysis. Okay, formation of 3 phosphoglycerate diphosphate species converted back to monophosphate. And then dito yung, plus ATP minus ADP. Okay, and then ito yun guys. Ang ating enzyme dito is si phosphoglycerokinase. Okay. Ito kasi ito yung sinasabi kanina, kaya medyo nakakalito. Sorry guys, medyo nalito kayo. Ako din nalito, sorry. Kasi dun sa slides is hindi malinaw. So for this one, ang ibig sabihin nito is reversible yung reaction. So in this reversible reaction, may phosphorylation at saka oxidation na nangyayari. Kaya meron kanina na eto 3-phosphoglycerate nagiging 1,3-phosphoglycerate. Tapos dito naman sa main reaction ng ating glycolysis is from 1,3-biphosphoglycerate magiging 3-phosphoglycerate siya para mag-continue hanggang sa pyruvate. Isa-isahin natin 'to pababa mamaya, okay? So dito muna tayo, focus muna tayo dito, 3-phosphoglycerate na tayo. Okay, nakabayad na tayo ng isang utang na ATP. And tandaan ninyo, ito ay times 2. So, dalawang ATP yung na-produce dito. Ayan, ayan, 2 ATP. Sabi ko nga, from here, lahat ng napoproduce na product, byproducts, at saka yung ating mga substrate, lahat yan na-utilize at na-use is times 2. So, on our step 8, formation naman from 3-phosphoglycerate, magiging ano siya, 2-phosphoglycerate. Okay? And then on here, it involves, ayan, isomerization. Ang ginamit nating enzyme ay sino? Si phosphoglyceromutase. So this is isomerization. Ang action, okay? So 2-phosphoglycerate. Okay, so here it involves isomerization of 3-phosphoglycerate para maging 2-phosphoglycerate. A phosphate group move from carbon 3 to carbon 2. Okay, na-move lang yung phosphate group. On our step 9, this is the formation of your PEP or your phosphoenol pyruvate or yung tinatawag nating PEP. Guys, tingnan nyo dito from fructose 1,6-diphosphate, PEP agad yung na-produce niya. Kaya baka malito kayo kapag kumuha kayo online, okay? Ito yung pinakang kompleto. So, ang nangyari para ma-produce si phosphoenol, makikita niyo yung word na enol, is alcohol dehydration. So, it results in another high-energy phosphate group containing a compound. Ang enzyme natin dito ay si enolase at siya ay ginagamit for alcohol dehydration. Okay, anong sabi dyan? Sabi kanina may napoproduce daw na high energy phosphate group. Yan natin nga yung image kanina. Okay, wala pa. Okay. For number step 10 natin, from PEP natin, nako-convert naman yan into pyruvate. Okay. Now, si pyruvate is a high-energy phosphate group, no? Transferred from phosphoenol pyruvate to ADP. So, dito, na minus tayo ng ADP, dadagdagan tayo ng ATP. Ilang ATP? Dalawa. Kasi times 2 na. Kasama to. Lahat ng mangyayari below ay times 2 na. Okay? ATP molecules are involved in step 1, 3, 7, and 10 of glycolysis. So, meron tayong dalawang ATP na na-produce. Okay? So, let's have a summary.
Okay, sobrang haba, ano? Itong pyruvate, ito na ulit yung ating end product, no, ng ating glycolysis or product of our glycolysis is pyruvate. There's a net gain of 2 ATP. Bakit 2 ATP? Dito sa part na to kasi, dito muna tayo. Kulay naman. Dito, plus minus 1 ATP minus 1 ATP. Dito is plus 2 ATP. Ma'am, bakit plus 2? Kasi times 2 lahat and nakapag-produce ka ng 1 ATP. Here is plus 2 ulit, plus 2 na ATP. So, meron tayong 4 minus 2. Nakukuha ba yun? 4 minus 2 is 2. Kaya ang na-produce natin ay 2 ATP molecule in a single glycolysis for every glucose molecule. Okay? So, sa step 1, okay, minus 1, then plus 2. Ang net natin is plus 2. Ilang NAD ang na-produce? Dalawang NAD. Saan nanggaling yan? Yan yung kanina, guys. I think tama tayo kanina na kanina yung may 1,3-biphosphogycerate. Para siyang reversible reaction kasi ang nangyari. So, tama yung ginawa ko kanina, pero hindi ko na siya include kasi medyo nakaka-confuse siya. Instead na magdiretso na lang tayo ng 1,3-biphosphogycerate since yun naman yung importanteng path. Dito kasi, pwede natin i-convert yung glyceraldehyde into 3-phosphoglycerate. Tapos yung 3-phosphoglycerate, i-convert natin para maging 1,3-biphosphogycerate. Tapos yun na naman yung mangyayari, yung 1,3-biphosphogycerate, iko-convert na naman siya para maging 3-phosphoglycerate. Pero this time, after that, hindi na siya babalik sa biphosphogycerate. Naintindihan ba yun? Para siyang, ito, yung biphospho, dadaan talaga siya sa 3-phosphoglycerate. Tama yung kanina, guys. Hindi ko lang in-include kasi maguguluhan kayo. Na itong 3-phosphoglycerate, ay dadaan lang yan dyan para mapakita na may na-produce ditong NADH from your NAD. Ito yung sinatawag nating oxidation na sinulat ko kanina. Okay, bukod doon, nagkaroon din siya ng phosphorylation. Tama? May nadagdag kasing inorganic phosphate. So, this is phosphorylation. Kuha pa ba to? So, itong 3-phosphoglycerate na ito, on its process na ma-convert para maging biphosphogycerate, saan nangyayari yung phosphorylation by inorganic ion. But this time, no, after ma-produce niya ng biphosphogycerate on its first time, okay, itong biphosphogycerate na to will go a path no, na magiging 3-phosphoglycerate siya. But this time, hindi na siya ulit mababalik, paulit-ulit na lang, ano. Hindi siya circular pathway, no. Hindi siya babalik sa biphospho. Instead, magtatahak ito ng 2-phosphoglycerate pathway. Naintindihan ba yon? Dito na siya. Ito yung tatahakin niya, yung 2-phosphoglycerate. Naintindihan? Biphosphogycerate, magiging 3-phosphoglycerate para magkaroon ng oxidation si NAD at NADH. Tandaan, ito ay times 2. Thus, meron tayo dito na 2 NAD at saka 2 NADH. Dito yun ang galing. And then, magiging 3-phosphoglycerate siya. Yung 3-phosphoglycerate, i-convert ulit para madagdagan ng another phosphate para maging biphospoglycerate na naman. And itong biphospoglycerate na to ay magiging 3-phosphoglycerate pero mag-undergo na siya ng different path which is yung mutation or isomerization ng ating phosphate to different carbon group which is magiging 2-phosphoglycerate siya. Naiintindihan? Itong part na ito na i-include natin which is dito. Pero importante din yun, ha? Ito na yun. Ito ng part na ito yun. Okay, importante kaya isusulat ko lang din dito. Kasi importante siya kasi doon na-produce yung NADH at saka na-phosphorylate yung ating biphospoglycerate ulit. Naintindihan ba yon, guys? Maliwanag ba yun?
Excuse me po ma'am, nakamute po kayo sa amin. Ayan, oh my God, sorry guys. Kanina pa ba yun? Sorry ha, hindi ko napansin. From where? Ulitin ko na lang ha. Thank you sa pag-notice. Nakakahaba na ako ng discussion. Thank you, sige. Isama rin natin yung buong reaction, okay? Okay. Now, from our glucose, ayan, sa glucose na kinain ninyo, okay, before, of course, this meron tayong carbohydrate, tama? Carbohydrate. Thank you sa pag-notice mo, ha. Matatapos ko na yung matatapos ko na yung ano, yung table. From our carbohydrate, meron tayong salivary amylase at saka si pancreatic amylase. Hold on lang. Okay. So, from this amylase, magpo-form siya ng ano, polysaccharide, tama? Polysaccharide. Si polysaccharide ay ibe-breakdown ni polysaccharidases. Ay, ano pa siya? Naintindihan niyo pa ba? These polysaccharidases ay mabe-breakdown ano para maging disaccharidases. Si disaccharidases ay mabe-breakdown ni disaccharide. Si disaccharide, hold on. Disaccharide. Mabe-breakdown ni disaccharidases para maging glucose. Usually ay si maltase ito. Since maltose ang pinag-uusapan natin dito. Okay, si maltose. Ito ay starch, halimbawa, starch. Tapos mabe-breakdown siya magiging maltose. Si maltose ibe-breakdown ng disaccharidases which is maltase para mag-form ng dalawang glucose. Now, doon pag-focus tayo sa isang glucose molecule which is ito yon. Okay? Now, si glucose, one glucose molecule ay makakonvert para maging glucose 6-phosphate through your enzyme glucokinase or hexokinase through the process we call phosphorylation. Okay? Dahil phosphorylation siya, kailangan natin ng phosphate, humiram tayo ng isang ATP, and na-convert yung ATP na yon para maging ADP. Okay? Now, si ATP natin, magpo-proceed siya sa ating reaction. Okay? Basta tandaan ninyo, nangutang tayo ng isang ATP or isang energy. Okay? Now, meron tayong glucose 6-phosphate, maka-convert siya sa fructose 6-phosphate through the process we called isomerization using an enzyme we call phosphoglucoisomerase. Okay? Now, si fructose 6-phosphate, no, ay mapophosphorylate na naman. Dahil na-phosphorylate siya, kakailangan natin ng another phosphate group, which is nanghiram na naman tayo ng 1 ATP at na-convert yon into ADP. Okay? Ang process na ito ay tinutulungan ng phosphofructokinase na enzyme para maging fructose 1,6-biphosphate. Dahil 6 na carbon pa ang ating fructose, kailangan niyang mahati sa 3 para maging pyruvate ang final product natin. Para mahati yan sa 3, okay, gumamit tayo ng enzyme na aldolase. Now, si aldolase, pinapabilis lang yung pagkakahati ng ating fructose 1,6-biphosphate. Ang end product natin for this one ay si dihydroxyacetone at saka glyceraldehyde 3-phosphate. Naintindihan? Now, si dihydroxyacetone ay hindi kaya mag-proceed directly sa pyruvate kaya kailangan natin siyang i-convert into glyceraldehyde 3-phosphate para maging triose biphosphoglycerate. Ang process na ito ay tinatawag nating isomerization. Now, may tricky part dito sa process na ito. From your glyceraldehyde 3-phosphate, kung i-zoom out kumbaga natin, ang dapat na product na niya is 1,3-biphosphoglycerate. But then, tama yung ginawa natin kanina. Ito yun ha, sundan niyo ako. From our glyceraldehyde 3-phosphate, na-convert ang ating product into 1,3-biphosphoglycerate. But in between this process, may ganitong nangyayari. Okay? From glyceraldehyde 3-phosphate, so, ilalagay. Sorry. Glyceraldehyde 3-phosphate.
Okay. From our makikinig guys ha. From our glyceraldehyde 3-phosphate, na-convert siya sa 3-phosphoglycerate. Kalito tong gawa ko. Ulit. From our glyceraldehyde 3-phosphate, nagkaroon tayo ng 3-phosphoglycerate. Now, si 3-phosphoglycerate, no? On this part, glyceraldehyde 3-phosphate, nagkaroon tayo ng NAD to NADH. Okay? And this is the process of oxidation. Now, si 3-phosphoglycerate ay magiging 1,3-biphospoglycerate in the process of phosphorylation. Phosphorylation ng process, ibig sabihin may ATP ginamit? Hindi. Nanghiram lang tayo ng palutang-lutang na inorganic phosphate sa ating stream, sa ating bloodstream para magkaroon tayo ng additional phosphate group. Now, itong 1,3-biphosphoglycerate, magkakaroon na naman yan dahil na phosphorylate na naman, magiging 3-phosphoglycerate na naman siya. Yes, dalawang beses siyang naulit. And then, kaya nilagay itong 3-phosphoglycerate. Kaya din natin nilagay kasi magiging parang redundant siya. Which is, parang ang gusto lang sabihin dito sa end na ito is, ito. Kaya meron akong dalawa. Parang reversible reaction siya. Yung sa reversible reaction na yun, may nangyayari at the same time or simultaneously na NAD to NADH. Okay? Naintindihan ba yun? So, naging 3-phosphoglycerate siya and then nag-proceed na siya sa reaction niya. Asan na yung reaction na yun? Okay, yung reaction na yun na 3-phosphoglycerate, eto na yan guys ha. Ito na yung pagpapatuloy nun. 3-phosphoglycerate ay magiging 2-phosphoglycerate through your process glyceromutase. But before that, bago maging 3-phosphoglycerate, ito yun. Itong part na ito. Ito yun. Ayan, ito yung may bilog. Para maging 3-phosphoglycerate, nag-produce na tayo ng ATP. Tandaan nyo dito sa process na ito ha. Itong process na ito yon. Ano lang yung nadagdag dyan? Ang nadagdag dito is NADH. Nabawasan tayo ng NAD. Nagkaroon ng oxidation. Okay? So, through your, ano ba yun? Ito yun ulit. 3-phospho. Sulat ko na lang para hindi kayo malito. Glycerate. Ayan. Pero parang miscellaneous siya kasi ang main product lang talaga na pinoproduce ay si 1,3-biphosphoglycerate. Your 1,3-biphosphoglycerate will be converted into 3-phosphoglycerate through the process na through your enzyme phosphoglycerokinase. And gumamit siya ng ATP dito. Gumamit siya ng ADP. Sorry, nagdagdag siya ng phosphate group. No, kaya yung ADP natin na kanina nagamit, na palutang-lutang na lang kasi hindi naman siya magamit, kulang ang kanyang phosphate group or energy forming substance, no? Magiging ATP na ulit siya. Now, yung 3-phosphoglycerate na yan, through the process of isomerization, nakapag-produce ng dalawang phosphoglycerate. Through the process of alcohol dehydration and your enzyme enolase, no, nag-produce tayo ng PEP. Okay? And through this process, no, yung pag-produce ng PEP na yan, na-convert yan sa pyruvate. Ito yun. Yung process. Okay, so this one, nakalimutan ko ilagay. Ang enzyme natin ay pyruvate kinase. Okay, so dito sa last part na ito, sa step 10 natin, yung ADP na palutang-lutang ay nadagdagan natin ng phosphate group para maging ATP. So times 2 ang ATP natin dito, times 2 ang ATP natin sa baba kasi dalawang beses nangyayari dahil dito kay dihydroxyacetone. Naiintindihan? So yun yung sum ng ating buong glycolysis. Okay?
Okay. Now, ma'am, paano kapag ayan, ito na. Paano ma'am kapag hindi glucose? Paano kapag sugar or sucrose, table sugar yung kinain namin, sucrose. So, una, i-digest muna siya para maging sucrase, 'no? At alam natin ang sucrose ay ano, fructose and glucose. Tama ba? Fructose and glucose ang ating tama guys, ano? Ang sucrose natin ay fructose and glucose. Yung glucose, regular lang. Ganito lang din yung mangyayari. Ganito lang din yung process niya. Pero paano yung fructose? Okay? Dito aralin natin yung galactose and fructose glycolysis. Okay? Now, entry of galactose into the glycolytic pathway begins with its conversion to glucose 1-phosphate. Hanapin natin dito kung nasan yung glucose 1-phosphate. Wala, tama? Pero, gamit tayo ibang kulay. Ano pwedeng kulay? Ang arte ko. Pasensya na guys, para hindi kayo malito. Agree na lang. Agree naman yan. Okay. So, from here, ay, ganun. Okay. Okay. From here, okay. Sorry, sikip na. Pero, dito papasok yung ating fructose. Okay. Sabi dyan, the entry of galactose into glycolytic pathway begins its conversion to glucose 1-phosphate, which is then converted to glucose 6-phosphate. So, ano ko ba isisingit? So, ang una, yung fructose at saka yung galactose ay i-convert daw muna para maging ano, glucose 1,6-phosphate. Glucose 1,6-phosphate. Then, si glucose 1,6-phosphate ay i-convert, dito siya papasok para maging glucose 6-phosphate. Okay? And then, ayun, pinadiretso na lang din siya sa buong reaction. Yun lang ang step kapag may additional, kapag fructose or kapag galactose ang ating na-produce. Ganun din guys, similar lang. Okay. Now, doon tayo sa pyruvate. Anong mangyayari doon sa pyruvate? Ma'am, di ba mayroon ka ng pyruvate? Anong gagawin natin dyan ngayon? Okay, so we have the fate nung ating acetyl-CoA. Under aerobic oxygen-rich condition, yung pyruvate natin is oxidized to acetyl-CoA. So, oxidize. Para maging ano? Acetyl-CoA. Okay, anong gamit na enzyme doon ay si pyruvate. Hindi ko na pinalitan yung kulay. Dehydrogenase complex. Ito yung enzyme natin. So, pyruvate formed through glycolysis crosses to mitochondrial membrane and enters mitochondrial matrix. Si acetyl-CoA, kung matatandaan ninyo sa citric acid cycle na nasa video ko ng bioenergetics, no, ay nagagamit dun sa citric acid cycle. Tingnan natin yung citric. Alam ko may nakita kong photo kanina. Ito yon. Guys, ito yon. Glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-biphosphate, tapos magiging ano, glyceraldehyde 3-phosphate. From glyceraldehyde 3-phosphate, tsaka dalawa yung na-produce, tama, kay fructose 1,6-phosphate. Si dihydroxic acetone, medyo naintindihan nyo na to, no? Kapag nakita nyo, ito kabuuan ng lahat ng cycle natin. Kasama yung pentose phosphate pathway shunt, no? Sorry, medyo mahaba. Okay, si fructose 1,6-biphosphate sa glycolysis natin, di ba nag-produce siya ng dalawa? Dihydroxyacetone at saka si glyceraldehyde. Si dihydroxyacetone ipuproduce at gagawin nating glyceraldehyde. Tama? Now, si glyceraldehyde magiging 1,3-biphosphate glycerate. In that process, nag-produce siya ng NADH. No? And itong 1,3-biphosphate glycerate ay magiging 3-phosphoglycerate. Si 3 ay magiging 2-phosphoglycerate. Si 2-phosphoglycerate ay magiging phosphoenol pyruvate or yung PEP.
And then, through your pyruvate kinase, magpo-produce tayo ng pyruvate. Okay? To an extreme, itong pyruvate natin ay maaaring ma-convert into lactate. Depende kung anong environment. But, dito tayo sa pyruvate. Ano ang fate niyan? Paano mangyayari dyan? Itong pyruvate natin, gagamitin yan sa citric acid cycle natin or yung TCA or yung Krebs cycle na nandun sa video ko sa YouTube, yung pinakita ko sa inyo na bioenergetics. Si pyruvate ay gagamitin kasi si pyruvate ay mako-convert into acetyl-CoA. Si acetyl-CoA kailangan para makapag-produce tayo ng oxaloacetate. Now, dadaan na siya dun sa steps natin ng Krebs cycle. From oxaloacetate, magiging malate, fumarate, succinate, succinyl-CoA, alpha-ketoglutarate, isocitrate, cis-aconitate, citrate, and then doon na naman. May acetyl-CoA na naman tayo. Paulit-ulit lang yung cycle. Now, nasan dito yung, saan papasok yung, ay wala pala dito, sayang. Hindi na nila sinama. Pero dito sa glucose 6-phosphate, kung ang ating maproduce man ay hindi glucose, kundi galactose at fructose, dito sa part na ito, papasok. Nakikita ba? Dito sa glucose 6-phosphate na ito, papasok. So, ito yon, glucose 1-phosphate. Ito pala siya. From your galactose and fructose, mako-convert yan para maging glucose 1-phosphate. Ito yon. Glycogenolysis. Ganun din eh. Kapag glycogenolysis, ano yun? Pag-form ng glycogen, tama ba? Glycogen, hindi. Pag-lyse ng glycogen, nabe-breakdown. So, halimbawa, naka-form yung from proteins or fats, no? Nakapag-form siya or parang na-store siya, pwede natin i-convert din siya sa glucose 1-phosphate. Okay? Pero, for the context of our carbohydrate metabolism, glucose and fructose lang muna yung gagamitin natin. I-convert natin siya sa glucose 1-phosphate. And then, from glucose 1-phosphate, convert natin siya sa glucose 6-phosphate. Then, diretso na naman siya sa ating glycolysis. Naiintindihan yun, guys. I hope malinaw pa din. Itong pentose phosphate pathway shunt, hindi po na natin siya i-discuss. Sa separate discussion natin siya. Okay? So, medyo komplikado, pero yun yung buong cycle niya. Balik tayo dito. Okay? Now, yun yung fate ng ating pyruvate. Nakakonvert siya sa acetyl-CoA, and then yung acetyl-CoA na yan, magpa-participate yan sa ating Krebs cycle. Okay? Okay. Now, may pinakita kong photo kanina. Nasabi ko, to an extreme yung pyruvate natin pwede ma-form ng lactate. Okay? So, yung lactate fermentation, this is an enzymatic anaerobic reduction of pyruvate to lactate. Meron ba talaga tayong ganyan sa katawan? Ano ko ba kailangan natin ng oxygen bago tayo makapag-function, makapag-produce ng energy? Meron tayong lactate fermentation. Usually, nangyayari to sa extreme muscle fatigue or extreme na exercises na ginagawa natin. Okay? Kaya tayo nagkakaroon, guys, ng cramps, no? Sa mga muscles natin kasi, di ba, nawawala ng oxygen at saka nag-accumulate po ang lactate. Ang lactate ay hindi dapat matagal or prolong kasi nagkakaroon tayo ng poisoning ng lactate. Hindi naman siya poisoning, pero yung ating katawan kasi, kaya nagkakaroon ng, yun nga, ng cramps dahil napupuno ng lactate yung area na yon, whereas hindi naman dapat kasi nauubusan tayo ng oxygen. Yun talaga siya. Kaya kapag napupulikat kayo, it's either masyado kayong nagkaroon ng muscle fatigue dahil sa extreme exercises ninyo. So, enzymatic anaerobic reduction of pyruvate to lactate, it occurs mainly ay sa muscle. Okay? Ano ba yung mga high yielding na mga muscles na wala sa tao? Yung parang sa mga ostrich, ganyan, sa mga ibon na hindi napapagod lumipad yung sa pakpak nila, no, tayo, mabilis mapagod. And meron tayong short, ang tawag doon, kung natatandaan niyo sa Anafi, meron tayong ganun, di ba? Yung short and long. Ano ba yun? Nalimutan ko yung tamang term. Pero may natatandaan ako na meron doon sa bandang muscles na yung paggamit ng muscle natin. And sa mga athlete, ito ay nai-improve yung short-term and long-term use ng ating mga muscles. So, kaya nilang mag-prolong ng exercise nang hindi naka-cramps kasi nag-a-adapt yung katawan nila. So, the purpose, no, is a conversion of NADH to NAD for the increased rate of glycolysis. Okay? Lactate is converted back naman to pyruvate. So, wala namang problema kasi kapag dadamihan tayo ng lactate, meron tayong feedback mechanism sa katawan kasi hindi maganda ang too much lactate accumulation sa katawan, nakaka-poison yun. So,
Yung lactate, meron tayong feedback mechanism sa katawan na yung lactate, i-convert pabalik para maging pyruvate. So, muscle fatigue associated with strenuous physical activity is attributed to increased buildup of lactate sa mga muscles. So, meron din tayong tinatawag na ethanol fermentation. This is not actually sa katawan ng tao. I think this is for bacteria and yeast, no? Itong ethanol fermentation, ito yung nangyayari sa, ano ba ito? Coconut wine, tama ba? Yun ba yung tuba? So, yung ethanol fermentation, nangyayari yun doon. Actually, maganda sana experiment ito sa biochem. Kaya lang medyo matrabaho at saka you'll wait for a lot, parang long time para makapag-produce kayo. Kasi before, sa mga student ko before, nagpapagawa kami ng wine. And iba't ibang prutas yung dinadala nila. Nilalagyan nila ng yeast, nilalagyan nila sa amber bottle, tinatakpan nila. Tapos magwi-wait sila hanggang ma-ferment naturally. So, ganun yung parang paggawa ng tuba, no? Kaya lang, I don't know, I don't think na may yeast ang tuba. May ginagamit ata silang pang-ferment. I forgot kung ano. But, anyway, yung mga alak na yan, it undergoes ethanol in fermentation. Kaya nga, di ba, may nabalita ba kayo yung namatay kasi uminom ng tuba? Eh, hindi kontrolado yung pag-create ng ethanol doon sa tuba. So, yung ethanol in our body is too much, nakaka-poison talaga. Kaya ang alak ay lason talaga yan, guys. Huwag kayong mag-inom. Yung hindi naman, may specific naman na percentage kasi. Kaya pag dumaan kayo ng clinical chem, makikita nyo na meron dyang period ng percentage ng alak. Hindi yung amount ha. Iba kasi yung amount. Say for example, uminom kayo ng 1 litrong alak. Tapos, ang percentage lang niya is 0.05 lang or 5% lang, 5% alcohol. Hindi ibig sabihin uminom ka ng 5% alcohol na 1 litro, mamamatay ka na, no? Stupor agad. Hindi, no, hindi ganon. Hindi death agad, hindi coma agad, okay? May specific percentage tayo. I think may table yan eh. Hindi ko nahanapin yan. Sige na, hanapin na natin. Unrelevant naman. Pero, ano ba yun? Alcohol level in blood. Ayan. Yung pag-search is dangerous. Palabas kasi yun. Nasa Dangerous Drug Act din yan. Ito yun. Ayan, kung makikita ninyo, may iba't iba tayong graphics. Actually, hindi, ganito yung nasa clinical chem ng Bishop at saka Turgeon. So, at 0.0 to 0.05%, mild impairment lang. So ito yung medyo tipsy, sleepiness, perceived beneficial effect, mild speech and memory, attention, coordination, balance, nahihilo-hilo ka na. 0.06 to 0.15% ng alak, no? Depende pa yun sa amount mo, syempre. Increase impairment na. So ano nangyayari? Increasing intoxication, may mga aggressions na, severe impairment in driving skills, moderate memory impairments. Pagdating mo na 0.16, actually sa board exam to, 0.16 to 0.30%, may severe impairment ka na. So ano nangyari? Iba na yung judgment, nagkaka-blackouts na, nahihimatay na, parang nagpa-pass out na. And yung malapit na yun sa 0.31 to 0.45%, which is life-threatening na. And nakaka-cause talaga ang alcohol ng coma. Totoo yan. So, ganun yung nangyari dun sa, yun nga lang, percentage yun ng ethanol dun sa alak, no? Hindi yung percentage ng, percentage siya ng, natulala, percentage siya ng alcohol doon sa ating katawan. So, hindi ibig sabihin, depende yan kasi kung ilang percent ng alcohol yung tinitake mo. For example, yung mga soju, akala mo hindi siya masyadong matapang, pero matatapang talaga yung mga soju, tama. Ilang percent yun compared sa regular beer. So, yung mga alak to ba, ganyan, yung mga DIY na mga alak or mga ginagawa lang na yung mga small scale businesses na may gumagawa. Yung iba doon, hindi nakokontrol yung ethanol fermentation nila. Maliban na lang kung talagang meron kayong process na sinusunod na nakokontrol ninyo. So of course, yung ibang malalaki naman na mga businesses na meron na yan for, of course, na mga formulas. Pero minsan, due to certain environment, yung environment din is very important dito. So, yung enzymatic anaerobic conversion of pyruvate to ethanol and carbon dioxide, minsan hindi nakakontrol. Kaya minsan may namamatay sa pag-inom talaga ng tuba na hindi maayos or regulated yung pagkakagawa. Okay? So, ang tatandaan ko nga nung sa school,
akala ko hindi ko naakala kasi na talagang nakakalasing yung ginagawa ng mga estudyante. So, gumawa sila tapos nagkaroon kami ng parang wine tasting. Yung ibang mga nagawa ng student is medyo madami-dami. Of course, sa wine tasting, hindi naman ninyo tutunggain yung isang gawa, yung buong gawa ng estudyante. Pero guys, 6 na group kasi yon, nakakahilo pala talaga siya kapag gumawa kayo. Well, ang ginagawa lang do'n sa bottle, nilalagay ninyo yung katas nung mga kinatas ninyong fruits, lalagyan ninyo ng yeast, then, ilalagay ninyo sa madilim or sa amber na bottle, tapos tatakpan ninyo, pero yung takip niya parang mesh lang na tela. Tapos hindi niyo siya i-o-open para avoid natin ang contact para hindi tayo magkaroon, sorry, ng, alcohol ng ano tawag diyan, contamination. Of course, ayaw natin contamination. So, after nun, after certain amount of period, iha-harvest niyo na yon. So, makikita ninyo na nangangamoy alcohol na siya. And yun yung ethanol na napo-produce ng ating mga yeast. Okay? Simple organism regenerate NAD. And usually ito yon, yung mga yeast through ethanol fermentation. So, sa ethanol fermentation involving yeast, it causes bread and related products such as yung mga beer, wine, no, to rise as a result of CO2. Kaya kapag 'di ba nagbe-bake kayo, before ninyong i-bake talaga sa oven, minsan meron kayong 24-hour period lalo na kapag gumagawa kayo ng mga loaf bread na parang anong tawag doon? May tawag doon sa baking, nakalimutan ko na. Pero hinihintay niyo muna siya na para ma-absorb at mag-take action yung yeast, no? Minsan di natin lalagyan ng yeast, no? Hinahayaan lang natin siyang kumbaga, yun umumbok para 'pag binake ninyo is hindi flat, ganyan. So, minsan yung iba nilalagyan nila ng yeast. Meron kasing no yeast na mga breads na hindi nilalagyan ng yeast, automatic lang sila na umuumbok. Okay, pero para mapabilis yung reaction, yung yeast ginagamit nila para magkaroon na ng, ayan, CO2 formation being released during baking. So, kaya umuumbok yung bread. Minsan may ganon, but not all breads ay ganito, guys. Ano ba tawag doon? Pinapaalsa. Tama ba yun? Pero not all breads ay sinasubject sa 24 hours. Pero kung makikita ninyo yung mga DIY, kapag nag-search kayo ng mga recipe, usually may specific time period sila sa mga loaf bread before nilang i-bake kasi pinapaalsa nila yung tinapay through yeast. Okay? Meron din tayong beer, wine, and other alcoholic drinks, no? Produced by ethanol fermentation of the sugar in grain and fruit product. So ito yon, ito yung napoproduce kapag mga yeast ang gamit. Okay? Ano ito? Regeneration of NAD from NADH. Parang sobrang haba pa, no? Time na pala tayo. Sorry. Okay, so, wait lang. Pyruvate, nothing important naman. Ito lang pinapakita lang ang buhay ng pyruvate kung saan napupunta. Itong acetaldehyde, itong acetaldehyde, ito ay para sa mga yeast. Itong lactate, para sa tao to. Tsaka yung acetyl-CoA. Ito yung Krebs cycle, ito yung lactate is yung sabi ko, yung pag pinupulikat kapag extreme exercises. Okay? Okay. I think yun lang naman. Okay, ito ay computation, but I think I'll have this included in your lipid. Huwag kayong mag-alala, kapag lipid metabolism and protein metabolism, less complicated na siya. Oo, totoo yun. Kasi ito lang yung main reaction kasi talaga na medyo komplikado tsaka yung Krebs cycle kasi magkadugsong sila na pinaghiwa-hiwalay lang. So, yung NADH, itong mga process na nandito, usually this is pangbibilang na lang ng ATP kung ilan lang napoproduce, including yung sa, I'll also, please review na lang din ito ha, itong part ito. But I'll include this on a recorded discussion for lipid metabolism ha. Ayan, so dihydroxyacetone, phosphate glycerol, 3-phosphate shuttle. Okay. Pwede kasi yon dito sa part na to, di ba, kasi isipin niyo, ma'am, bakit dito sa fructose 1,6,5-phosphate, ba't hindi na lang dalawang glyceraldehyde ang na-produce? Ba't kailangan pa ng dihydroxyacetone para ma-convert sa glyceraldehyde? Kasi guys, yung iba, no, iba ang percentage ng dihydroxyacetone ay nag-undergo ng other process. Ito yon, yung sa pentose phosphate shunt naman siya. So, talagang komplikado siya, dikit-dikit. And ito, importante to kasi sinasabi dyan, ilang ATP yung napoproduce in a skeletal muscle and nerve cell. So, 30 ATP ang napoproduce po in total. Okay, huwag kakalimutan yun. Ano pa ba? Okay, alam ko na kung bakit mahaba.
Nandito kasi yung glycogenesis, which is madali lang naman, pabalik lang naman siya. Metabolic by which glycogen is synthesized from glucose 6-phosphate. Pabalik lang siya, guys, kumbaga. Pero meron tayo ditong ito. Ito lang 'yan, ito lang siya. Kay glycogenesis, from glucose, tapos instead na magamit siya, ito kasing diretso, itong path na 'to, itong glycolysis, papuntang pyruvate. Itong path na 'to is papuntang energy, creation of energy, kaya siya ay glycolysis. But what if hindi natin kailangan ng energy? Saan nilalagay 'yon? Kailangan nating mag-form ng glycogen or i-store natin siya sa liver. So yung glucose natin na 'yan, ito yung pathway niya, tandaan niyo na lang. Gagamit siya ng another ATP para mag-produce ng glucose 6-phosphate and then glucose 1-phosphate papuntang UDP glucose and then makakapag-produce tayo ng glycogen. And then ito, nagdagdag naman tayo ng another phosphate para mabalik yung ATP. And then makakapag-produce tayo ng glycogen which is stored in the liver. Okay, yun lang yun guys, pinakomplikado lang sa mga nakaraan. Pero kaya importante na may table kayo na ganito para hindi kayo komplikadong nagre-review. Alam niyo yung mismong process. So kapag may glycogen na, tawag natin dyan is glycogen. Glycogen, then genesis, creation of glycogen. Glycogen, lysis. Ibig sabihin yung glycogen is ginagamit na ulit papuntang energy. Kailangan na mabalik para maging glucose. So meaning, kapag glycogenesis is glucose to glycogen. Kapag glycogenolysis is glycogen to glucose. Glycolysis is glucose to pyruvate. Okay, naintindihan yun. So yun lang siya. Medyo komplikado lang. Tsaka mga nice to know facts. Okay, may co-recycle pala. Kaya komplikado. Teka lang, overview ko lang. Hindi naman importante ang co-recycle. Huwag na siguro daanan. Okay. Ito palang dahilan kung bakit mahaba. Sige, yung pentose phosphate pathway, Sean, i-discuss ko siya kasabay na lang ng lipid, ha? I-record natin siya. So, hindi naman siya masyadong mahaba. Ayun lang, tapos na yun. Sige, isama ko na lang siya yung pentose phosphate pathway. Pero I think, nagkaroon tayo kanina ng overview na, no? Nandiyan na yun. Maganda yun, ano? Ito. Mukha siyang komplikado, pero sobrang kompleto niya. Okay, ito yun guys, oh. Tingnan nyo. Saan manggagaling yung pentose shunt? Galing sa glucose 6-phosphate. Meron siyang another set na naman dito. Pero hindi siya masyado kasing importante yung pentose shunt. And parang gumagamit siya ng iba't ibang sugar like ribose, etc. But ito yung importante. Glycolysis, Krebs cycle, glycogenolysis. Ito yun kanina. Siguro, I'll send you the link to this photo. Ba't masya-share? Download ko na lang. Ay, hindi ba download? And then, i-share ko na lang mamaya sa group. Okay, so, ayun lang guys. Do we still have any question? May mga nakalimutan ba akong isend sa inyo sa syllabus? Ang utang ko sa inyo bali is yung lipid and protein at yung pentose phosphate shunt. And then, ayun, nabigay ko na yung slide for the 3 experiments. Tapos, mamayang hapon, meron tayong quiz sa biosynergistic. Okay. Pa-decide na lang guys later kung kailan natin, siguro I'll just send you na lang din ito. Pero ayusin ko muna kasi may mga non-important, like ito, gaya nito, hindi importante yan. Nakakalito lang lalo. Ayusin ko muna and then isend ko sa inyo. So, para meron kayong copy. Tapos, ano pa ba? May utang pa ba ako sa inyo, guys? Bukod doon. Recording and ano pa? Yung photo isi-send ko sa group. I think yun lang, ano? May other question ba tayo before I end this meeting? Naintindihan naman, guys. Pasensya na, sobrang haba. Wala akong makitang magandang explanation. So, I'll just send you this. Siguro i-rewrite ko na lang para hindi kayo malito.
Ayusin ko. Sige. Actually, kahit hindi ko na pala ito isend pala. It's up to you kung gusto niyo pa din, pero mas maganda yung ibibigay ko sa inyo na ito, yung kanina. Mas maganda to. Mas kompleto to eh. Wow, okay. Wala lang siyang mga enzyme pala, no? Meron ito. Nasa gilid. Pero hindi lahat kompleto. Okay, sige. Gawa na lang ako ng isang buo. Tapos, isend ko sa inyo. Okay, so I think yun lang. Kung wala ng question or kung may question pa, pwede kayong mag-send sa akin sa group natin. Aralin niyo yung biosynergistic. Ito yung Krebs cycle, medyo mahaba. Pero kung iisa-isahin ninyo, isasabay niyong basahin. Ito nung ginawa ko sa discussion, binasa yung book or yung PowerPoint natin, isasabay siya sa isang buong, kagaya nito, na graph or parang cycle, mas maintindihan siya. Tsaka mas masusundan niyo yung process. Okay? So, ayan lang guys. Thank you so much again for the whole SEM. Ayan, this will be our last meeting. And thank you so much for attending all our discussions. Ayan, thank you. And ayan lang. Kung wala ng question, pwede na tayong mag-leave. Have a great day, everyone. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po.